naglabas din ng payag si Sandro Marcos na ito ay isang pamumulitika lamang dahil si Senator Amy Di Umano ay naghahangad na maging vice-presidente, presidente. Ano masasabi mo doon? So, masasabi ko, pamumulitika nga ba? hindi pamumulitiko ang mga sinabi ni Amy Marcos. Ito ay sinabi niya dahil kapatid niya at mahal niya si Bongbong Marcos. Dahil si Amy Marcos ang naging ina at naging tatay niya nung panahon nila doon sa ibang bansa sa Hawaii. Kasi ito yung nagpalaki. So bilang kapatid, bilang ate, priority niya na alagaan ito si Bongbong Marcos at walang gusto o kahit ano nakapalit itong si Amy Marcos kaya sinabi yun. So hindi yun pamumulitiko, Mr. Sandro. So siguro congressman si Sandro, matalino naman siya. So wag masyadong magpahalata ng bobo. At yung pagtakip ni Claire Castro doon sa mga sinabi ni Amy Marcos, hindi kami maniniwala sa mga sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang dahil hindi ka panipaniwala ang lahat ng testimonyang sinasabi netong sa Malacanang. Puro fake news. Okay? So yun, ano pa? AI daw yung video ni Saldico. So hindi AI ang video ni Saldico dahil sabi niya ni Dante Marcoleta, ang AI walang anino. Yung video ni Saldico ay merong anino. At unang-una sa lahat, yung video na pinost ay doon mismo sa Facebook page account ni Mr. Saldico. Hindi kung kaninong vlogger nang galing. So siguro ang AI yung utak ni Claire Castro. Oo. Next question. Sir, anong panawagan mo kay General Browner at kay General Narcates sa ating AFP at sa ating PNP? So sa ating PNP na naman sabi ko, sa ating mga kapulisan at kasundaluhan, siguro naman alam nyo naman kung anong konstitusyon, anong batas ang inyong sinumpahan bago ninyo pinagsusuot yung mga uniforme ninyo. Protektahan ninyo ang taong bayan at hindi dapat magpagamit ang mga kapulisan sa lahat ng politiko na nandito sa ating bansa. Sa lahat ng oras, marapat lamang na protektahan ninyo at panigan ninyo ang taong bayan, hindi ang mga politiko na pangsamantalang nakaupo sa kanilang mga posisyon. Hindi sila mauupo sa kanilang mga posisyon kung hindi dahil sa taong bayan. So, General Browner, sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, kayo dapat ang magbabantay ng katao. Kayo dapat ang magliligtas ng tao. Ngunit sa nakikita namin, imbis na protektahan ninyo at tulungan ninyo ang taong bayan, pinapaalis nyo pa sila at ayaw din silang magsalita ng katotohanan at mas pinoprotektahan ninyo ang mga politikong magnanakaw dito sa ating bansa. So mas mabuti siguro na tulungan na nila ang taong bayan, no? Para matapos na ito. Kasi adik ang Pangulo natin, bangag ang Pangulo natin, nagdodrog ang Pangulo natin. At hindi galing sa aming mga Pilipino, kung hindi galing mismo sa kapatid niya na si Amy Marcos. Sa tingin mo, sir, kusa kayang bababayan si Bongbong Marcos? Sa tingin ko, etong si Bongbong Marcos, napakakapal ng pagmumukha niya. Mas makapal pa ang pagmumukha niya sa hollow block at simento ng flood control project. Kasi kung hindi makapal ang pagmumukha niya, matagal na siyang nag-resign. Milyong-milyong Pilipino ang nananawagan ng Marcos resign. Marcos resign. Marcos bangag. Marcos bumaba ka na kasi walang tiwala ang taong bayan sa'yo. Oh. Okay na? Sa tingin mo, sir, kaya ba naipadala si Pangulong Duterte sa daig dahil din sa pagka-addict ni Bongbong Marcos? Yes, dahil din sa pagka-addict niya, kaya pinadala yun si Mr. President doon sa ibang bansa. Kasi kung hindi siya addict, saan ka makakakita ng isang Pangulo na hindi niya alam kung anong konstitusyon at anong batas ang meron sa ating bansa? Unang-una sa lahat, bago mo dadalhin sa dahig ang isang Pilipino na merong nilabag sa batas dito sa ating bansa, kailangan niya muna dumaan sa Supreme Court. Kailangan muna nang dumaan sa Supreme Court para mapatunayan na kung siya ba ay karapat dapat dalhin doon sa International Criminal Court. So ang ginawa ng administrasyon, hindi sila dumaan sa due process at hindi sila dumaan sa Supreme Court. Hindi nila binastos nila ang kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Ibig sabihin, wala pala tayong tiwala sa ating mga abogado. Wala pala tayong tiwala sa Supreme Court. Di ba? So hindi dapat yun ay kakatikan, katangahan na itong administrasyon ang paggawa nila ng pagpapakulong kay PRRD. Mo kaya may viewer na ako ulit. At saka takot din sila na mabalik ang mga Duterte sa area. Bakit?
pag nabalik ang mga Duterte at naging presidente sila ulit, hindi na naman sila makakapagnakaw. Di ba? Hindi na naman nila magagawa ang mga gusto nilang gawin. Na puro pag nanakaw, Bongbong Marcos, magpupurious ka na. Wala ka pa rin nagagawa dito sa ating bansa. Imbes na pagandahin mo ang ating bansa, mas lalo mong pinalubog sa baha ang mga Pilipino. At ito rin ang mensahe ko kay Terry Ridon. Terry Ridon, isa kang gago, bobo, tarantado na congressman. Wala kang pinag-aralan, hampas lupa, insekto ka, bobo ka. Okay? Dun sa ano sir, dahil sa pagsisiwalat ni Senator Amy na gumagamit ng droga ang kanyang kapatid, sinabi ni Congressman Sandro na maaaring hindi sila magkadugo dahil sinisiraan niya yung si President Bongbong Marcos. Ngayon, si Senator Amy ay hinamon niya ng DNA test si Sandro at hair follicle test. Ano masasabi niyo po doon? So, sa tingin ko wala namang mali doon eh. Na sinabi ni Amy Marcos eh. Bilang kapatid, gaya na sinabi ko sa kanya, kapatid niya si Bongbong Marcos. Pero bilang public servant, dapat itinitignan mo rin yung kapakanan ng taong Pilipino. So dahil nakita ni Amy Marcos na napakarami ng napiperwisyo na itong bangag na administrasyon sa ating bansa, mas minarapat lamang niyang magsalita. 3 years daw hindi sila nag-uusap. Diba? At nung inilabas ang listahan ng lahat ng mga pusher at addict at drug lord, sabi ni Amy Marcos, andon ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listing ng lahat ng mga gumagamit ng droga. Pero nagluhod si Amy Marcos at umiyak sa harapan ni PRRD na dapat daw unahin muna ang mga pusher. Yun ang hiningi niya. Kasi ang kapatid niya, user ng shabu. So dahil nakikita niya na marami na napiperwisyo, mas lumala pa ito nung naging presidente siya, nagsalita siya sa harapan ng taong bayan na ang kanyang kapatid ay bangal at bobo. Sir, sa tingin mo, maliban kay Bongbong Marcos, pero pa bang iba nagpapatakbo sa Pilipinas? Merong nagpapatakbo ng ating bansa. Unang-una sa lahat, yung asawa niyang mukhang zombie na parang penguin kung maglakad, kinokontrol niya itong utak ng bangag dating Pangulo. Pangalawa na kumukontrol sa kanya, yung pinsan niyang tambalos-los na mukhang buhaya na si Martin Romualdez na magnanakaw. Yan ang kumukontrol sa utak ng ating presidente. Kaya kung mapapansin niyo ang ating presidente, yung pagsasalita niya ay wala sa tono, wala sa tamang pag-iisip lahat ng mga sinasabi niya. Yun lamang, thank you. Thank you. Ay, isa na lang daw. Ano yung opinion mo sa sinasabi ng mga dilawan na susuportahan nila ang Marcos resign pagkasama si Inday na mag-resign? Okay, so ganito yan. Mga dilawan, hindi kayo bobo. Nasa konstitusyon nating bansa, nasa batas ng ating bansa na kapag nag-resign o bumaba sa pwesto ang isang pangulo, automatic yan, papalit dyan yung vice president. At yung vice president naman, ang papalit dyan yung first na senador, number 1 na senador ang papalit doon. So mga dilawan, huwag na kayo magbubuhat, mag-aral kayo na mabuti para hindi kayo magbukang kabububuhan. Sir, huling panawagan para sa mga kababayan nating Pilipino. Lahat ng mga Pilipino, lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Magkaisa tayo, lumaban tayo, Muslim, Kristiyano, pulis, politiko ng mga buhaya. Lumabas kayo dito kung totoong mahalin niyo ang taong bayan at ang ating bansa. At magkaisa at sumuporta sa mga Pilipino na lumalaban sa korupsyon.